Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa extravaganza. The moment has come for our newly wedded couple to release the white doves. Go! Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas, Sabado, sa Abot Kamay na Pangarap. Natuloy nga ang kasal dito ni Lynette at Carlos Benitez. Subalit bago nga dumating itong si Lynette sa venue kung saan ikakasal sila dito ni Carlos, ay dito naman na nag-aalala itong si Carlos, pati na rin itong sina Annalyn at Aling Susan dahil hindi nga matawagan nila itong si Lynette, at ang sabi doon sa hotel ay kanina pa raw nakaalis itong si Lynette. Yun pala ay na-traffic ito. Samantala, habang naghihintay itong si RJ dito sa park, ay dito naman na dumating itong receptionist ng hotel kung saan ay may pinaabot na sulat itong si Lynette na para dito kay RJ. At nang mabasa nga dito ni RJ ay humingi ng tawad itong si Lynette dahil hindi daw niya kayang saktan itong si Carlos Benitez at kung ano-ano pa ang mga sinasabi dito ni Lynette sa sulat. At napaiyak naman itong si RJ habang nabasa niya ito. At hinabol pa rin ni RJ itong si Lynette. Nagbabaka sakali ito na maabutan pa niya itong si Lynette sa simbahan. Subalit nang makarating nga itong si RJ ay huli na ang lahat. Nagiging mag-asawa itong si Lynette at itong ang si Carlos. At dito naman na napansin ni Annalyn itong kanyang ama na si RJ at agad nga nila itong nilapitan, pati na rin itong si Giselle. At nagtanong itong si Giselle na kung ano daw ang ginagawa ni RJ dito sa kasal ni Lynette na hindi naman daw siya imbitado. At ang sagot nga dito ni RJ sa kanila na gusto lamang daw niyang pasasalamatan at mag-wish wishes itong si RJ dito kay Carlos, pati na rin dito nga kay Lynette. At nang makalapit na nga itong si RJ dito kay Carlos, dito naman niya sinabihan na congrats. At nang hawakan na nga dito ni RJ ang kamay dito ni Lynette ay tila yayakapin sana niya itong si Lynette, subalit pinigilan naman agad itong si RJ ni Giselle at ni Annalyn at lalong-lalo na itong si Carlos. Kaya talagang grabe ang sakit na naramdaman dito ni RJ dahil huli na nga ang lahat at wala na siyang nagawa. At nagiging mag-asawa na nga ng tuluyan itong si Carlos at itong ang si Lynette. Samantala, inimbitahan naman ni Carlos itong si RJ doon sa receptionist kung saan ay paiinggitin nga daw ni Carlos itong si RJ na kung gaano daw kasaya itong si Lynette. At dito naman na kinuntsaba pa ni Carlos itong si Michael na paiinggitin nga daw nila itong si RJ. At sa hindi inasahan ay dito rin dumating itong si Moira na nakita naman dito nila Aling Susan at Diyosa. At nagulat nga ang mga ito na kung bakit narito daw itong si Moira na hindi naman daw ito imbitado at bawal nga ang sampagita. At ang gumamila dito nga sa kasal ni Lynette, tila pinagtatawanan nga ni Diyosa itong si Moira. At maya-maya ay nagbigay naman ng mga announcement itong mga kaibigan ni Lynette at isa na dito itong si Dr. Enriquez at nagbigay siya ng wishes. At napansin naman ni Doc Ray ito ngang si Moira at nagtanong ito na kung ano daw ang ginagawa dito ni Moira. At ang sagot naman ni Moira, gusto lamang daw niya na mag-enjoy at batiin itong mga bagong kasal na sina Lynette at Carlos. Subalit ay mayroon palang big announcement itong si Moira at malaking pasabog dito sa araw ng kasal ni Lynette. At ikakagulat nga ni Lynette at Carlos ang ipapahayag dito ni Moira na nagpakasal itong si Lynette sa taong mangloloko at may anak dito nga kay Moira. At ang tinutukoy dito ay walang iba kundi itong si Zoe. Kaya magkakaalaman na nga ba kung pagsisihan nga ba ni Lynette ang kanyang desisyon na kung bakit si Carlos ang kanyang pinili at hindi itong si RJ. Yan po ang aking karagdagan latest update today at maraming pong salamat sa inyong patuloy na panonood dito sa aking munting channel. Huwag niyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ito. Hanggang sa muli, maraming pong salamat. Bye-bye!